What's up mga coops? Manga Moto nagbabalik, Hell's Paradise Chapter 67. Gabomaru at Yuzuriha laban kay Ran. Kaharap ng nagbagong anyo na si Ran, magtutulungan sina Gabomaru at Yuzuriha. Sa isang pagbabalik tanaw, nabanggit ni Yuzuriha na hindi uobra ang estratehiya na naisip ni Gabomaru. Maaari man mabago ng direksyon ni Gabomaru ang tao ng kalaban niya kung hindi niya masisira ang tanden ng mga kalaban nila gamit ang attribute na matatalo sila, walang pag-asa ang shinobi na matatalo ang Tensen ayon sa Kunoichi. Tumang-ayon naman si Gabomaru pero sinabi pa ni Yuzuriha na may paraan pa naman. Idinagdag pa ng Kunoichi na kung dadagdagan ng tao ang sandata, ay maaaring pahinain ni Yuzuriha ang sarili niyang tao, hawakan ang sandata at siya ang magtapon nito sa kalaban pero maaaring hindi pa rin ito magawa ang trabaho. Ngunit ayon kay Gabomaru, kung siya ang magbibigay ng dagdag na lakas sa sandatang ikinasa ni Yuzuriha ay maaaring ito ang makabuo ng lakas na kailangan. Nagustuhan naman ni Yuzuriha ang sinabi ng shinobi at dinagdag pa niyang mukhang wala siya masyadong gagawin sa pagkakataong iyon. Pero nasabi ni Gabomaru na may problema pa rin yun. Sa kasalukuyan ay naalala niya ang pag-uusap na ito na katulad ng dati, kailangan pa rin niyang mapabago ang direksyon ng tao ng kalaban at alamin ang tungkol sa ugali nila pero iyon ay kung magagawa niyang makaiwas ng madaming beses. Inatake ni Ran sina Gabomaru at Yuzuriha hanggang sa lumipad palayo ang shinobi. Dito na napaisip si Gabomaru na kung iisipin ang lahat-lahat sa kanya pati ang pagkatao niya ay walang kapantay ang lakas ng nagbagong anyo na si Ran. Naglalakad naman sa templo sina Mei at si Jiri nang maramdaman nilang dalawa ang resulta ng paglalaban ni Gabomaru, Yuzuriha at Ran. Nagsabi naman si Jiri kay Mei na okay lang sina Gabomaru lalo na't may nakahanda silang step 2, pero nag-alala pa rin si Mei tungkol dito. At sa mga oras na iyon ay duguan na si Gabomaru dahil sa mga ginagawa ni Ran pero napansin din niya na parang tinitingnan ng kalaban kung hanggang saan ang lakas ng shinobi, o maaaring intensyon ni Ran na di gumamit ng delikadong mga skills at maaaring gamitin siya para makagawa pa ang Tensen ng Tan. Hindi katulad ni Sujin at Mudan, si Ran ay nakakapag-isip pa rin ng maayos kahit nagbago na siya ng anyo at kayang gumamit ng mga techniques at mga taktika. Pero kinabahan si Gabomaru nang unti-unting nagdilim na ang paningin ng kanyang mga mata. Sa isang pagbabalik tanaw, ibinahagi ni Gabomaru sa kanyang mga kasamahan na ang problema sa plano niya ay ang tao ay maaaring sabihing life force na ng tao. Na kung gagamitin ng tao habang lubhang sugatan ay parang binabawasan pa ang buhay nila. At habang paatake na si Ran kay Yuzuriha ay kinuha ni Gabomaru ang atensyon ng Tensen at tinangka niyang kumasa ng isang teknik. Sa isang pagbabalik tanaw, sa pag-uusap ng shinobi at Kunoichi, ay nasabi ni Gabomaru na kung pag-uusapan ang attribute nilang dalawa, maaaring kailanganin na proteksyonan ni Gabomaru si Yuzuriha. Pero nasabi ng Kunoichi na pareho man silang shinobi ay hindi sila magkapareho dahil pagdating sa dulo ay sarili lang ang iniisip ni Yuzuriha. Ngunit habang kinuha ni Gabomaru ang atensyon ni Ran ay ginamit ni Yuzuriha ang kanyang skill at ibinalot niya ito sa baywang ni Gabomaru. Hinila niya papunta sa kanya si Gabomaru at sinabihan ni Yuzuriha ang kasama na kailangan nila munang tumakas. Basta buhay sila ay may pag-asa dahil ang buhay na pinahahalagahan ng Kunoichi ay ang sarili niyang buhay. At nang tinangka ulit ni Ran na atakihin ang dalawa ay nagawang pigilan ni Gabomaru ang atake ng Tensen pero ramdam ng shinobi ang epekto nito sa katawan niya. Nagsimula ng main na si Ran sa nangyayari kaya't mas lalong lumakas ang atake nito kay Gabomaru hanggang sa simulang hatiin nito ang katawan ng shinobi. Tumilamsik ang dugo ng shinobi habang sinasabi ni Ran na ang pinakamagandang tan ay galing sa mga buhay na tao pero para sa kanya ay sawa na siya kay Gabomaru at oras na nitong mamatay. Iwinasiwas nito ang katawan ng shinobi at pagtama nito sa isang poste ay mas lalong sumambulat ang dugo nito at napaupo na lang ang katawan ni Gabomaru. Sa isang pagbabalik tanaw ay sinabi ni Gabomaru na magkapareho sila ni Yuzuriha at prioridad din ng shinobi na protektahan ang sarili niyang buhay dahil wala siyang planong mamatay. Nagdilim ang mga mata ni Gabomaru ngunit sa kanyang pagbabalik tanaw ay pumasok sa alaala niya ang kanyang sinabi na isasakripisyo niya ang kahit ano para lang mabuhay, at tumayo ulit siya sa pagkakalugmok at makikita na ang wasak na katawan ni Gabomaru ay biglang gumaling. Like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!